Welcome sa Usapang Linux, kung saan kayo dapat tumambay ng ating mapag-usapan mga bagay-bagay tungkol sa Linux. Ito ang inyong host, si Solex. Ito ang ating pangalawang episode at sa linggong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Linux desktop environments. Nandyan ang XFCE, GNOME, Cinnamon, Mate, KDE, OpenBox, lahat yan ay pag-uusapan natin. Pero bago yan, nandito muna ang ating distro Pick of the Week. At ang ating distro Pick of the Week ay ang Linux Lite. Last week, nag-release ang Linux Lite ng kanilang bagong version, ng version 2.0. Ang Linux Lite, katulad yan ng Ubuntu na design niya para sa mga lumang computers at base rin to sa Ubuntu 14.04 LTS. Ang tema ng desktop environments ito para ring XP na madali nyong magagamay pagka nasimulan yung gamitin to. At katulad ng Ubuntu, nadidetect din itong karamihan ng mga hardwares nyo, yung mga wireless nyo, Bluetooth, at ang isa pa sa maganda rito ay ang Steam client ka-installed na. At ayan ang ating distro pick of the week, ang Linux Lite OS version 2.0, at ilalagay natin sa show notes natin kung saan nyo siya pwedeng ma-download. At ngayon naman, nandito ang ating balitang Linux for the week. At ang tampok na balita sa linggong ito ay ang Linux 3.15 kernel ay nai-release na. Para sa mga baguhan, kernel ito ang nag-handle ng mga processes between your hardwares and your applications. So, isipin nyo kung ang CPU ay siyang utak ng computer, ang kernel naman ay yan ang puso ng operating system. So, pagka nag-crash ang kernel, that's it. Kailangan nyo nang i-restart ulit yung computer nyo. Itong bagong Linux kernel, marami silang inad na bagong features. Ang isa sa mga pinaka-importanting feature na inad nila rito ay ang EFI mixed mode support. Para to sa mga bagong computer na may 64-bit processor pero meron siyang 32-bit UEFI. Ang UEFI isa yan sa mga security features ng Microsoft na inad nila sa mga computer na para siguradong Windows lang, authentic na Windows version na nagraran sa computer nyo. Itong bagong version ng Linux kernel na to, itong 3.15, sa mga computer na may ganong klaseng UEFI, pwede nyo i-install ang Linux na rito. At ang isa pa sa bagong feature na in-add version ng kernel na to ay ang mabilis na suspend and resume time. So pagka sinarado nyo lang yung laptop nyo, nagpunta yun sa suspend mode, pagka binuksan nyo yung computer nyo, mabilis na siya ngayon mag-start. At ang isa pa sa bagong features ng kernel na to ay yung mga improvements para sa open source graphics driver. Mapapansin nyo na maayos-ayos na halos karamihan ng features ng proprietary driver na ilagay nila na rin nila rito sa open source driver na to. At ang isa sa pinakamagandang inad nila sa kernel na to ay ang supported na ngayon yung Sony DualShock 4 controller. Para sa mga gamers, meron kayong Sony DualShock 4 controller, pwede nyo nang i-install yan at yan ang gamitin yung controller pagka naglalaro kayo ng inyong mga Linux games. Okay, ayan ang ating tampok na balitang Linux tong linggong to. So ngayon, dito naman tayo sa ating main topic. At ang main topic natin sa linggong ito ay ang desktop environments sa Linux distros at sa mga Linux derivatives. Unang-una, i-define muna natin kung anong kaibahan ng distros sa derivatives. Usually, ang mga Linux distros, ito yung mga original na versions ng Linux. Nandiyan ang Arch, Debian, Gentoo, BSD, Slackware. Usually, karamihan ng mga Linux derivatives, ayan yung usually binabase nila, yung base install nila base sa isa sa mga Linux distro na to. Ngayon, yung mga Linux derivatives, ayan naman yung mga Linux versions na basis dun sa mga Linux distros. Katulad ng, although Ubuntu base sa Debian, kinukonsider mo na rin siyang para siyang distro kasi nga marami ring derivatives yan na base sa kanya katulad ng Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu GNOME, Linux Lite, Linux Mint, base yan sa Ubuntu. Tapos ang derivative naman ng Debian, Crunchbang, ang Archbang, base naman sa Arch. At ang Manjaro, base rin yan sa Arch. Ngayon, ang Antergos base yan sa Arch.
pero pag in-install nyo yung operating system na to, GUI na to. Hindi katulad pag i-install ng Arch, nasa command line. So, ayan, ang Antergos parang siyang distro. So, ngayon, isa sa mga challenges na may encounter nyo kapag nag-install kayo ng Linux, kung anong desktop environments ang gagamitin nyo. Kasi nga, ang dami-daming klase. Nandiyan yung XFCE, GNOME, LXDE, KDE, OpenBox, Cinnamon, Mate. Kada isang desktop, may specific purpose sila. Yung LXDE, ayan yung lightweight version na desktop environment. Kaya mas mabilis siya, konti lang yung memory na ginagamit niya. At yung XFCE naman, konti rin ang memory na gamit niya. Pero ang design niya medyo modern. Ngayon, ang mga KDE, GNOME, mas modern yung kanilang design. At ang KDE usually, nung nagsimula yan, parang ginagaya nila yung desktop design ng Windows XP. Ang problema nga lang sa KDE kasi kapag ka-install mo sa lumang computer, medyo mabagal siya kasi marami siyang memory na ginagamit. Ganon din ang GNOME. Maganda yung design nila. Usually, ang GNOME sa ang KDE, kung natatandaan ko noon, yan yung dalawang klaseng desktop environments na available lang noon. Dati ang choices mo lang kung gusto mo ng iba kesa sa Windows, gamitin mo yung GNOME. Tapos kung gusto mo naman na pagka nag-switch ka sa Linux, gusto mo parang Windows pa rin ang itsura, doon ka sa KDE. Pero ngayon, napakarami ng desktop environments. At ang mga bago dyan, yan yung mga OpenBox, Cinnamon, Mate. Ngayon, pagka in-install nyo tong desktop environments sa mga Linux distros, tulad sa Arch, tulad ng sinabi ko, tong Arch pagka in-install nyo, nasa command line lang yan. Siguro, hindi pa recommended pa to sa mga beginners tong Arch distro na to. Pero kung kayo mga intermediate na or advanced, mas gugustuhin nyo tong Arch kasi pagka in-install nyo yung Arch, alam nyo kung paano nyo sinetup lahat. Kasi pagka in-install nyo to, base installation lang ang gagawin nyo. Nasa sa inyo na kung anong gusto nyo yung desktop environments, kung anong gusto nyo mga applets na gusto nyo nasa desktop nyo, kung anong mga klaseng design icons ang gusto nyo, kung anong file manager, kung anong package manager ang mga gusto nyo gamitin. Nasa sa inyo yan. Hindi katulad ng mga Linux derivatives, nandun na lahat ng kailangan nyo. Wala kayong masyadong choices sa kung ano yung kasamang application ng derivatives na yun, yun ang makukuha nyo. Hindi katulad sa Arch, sisimula kayo from scratch. Usually maganda yan pag nasa mga intermediate level na kayo or advanced. Pero kung nagsisimula pa lang kayo, maganda-ganda yung magsimula muna kayo sa Ubuntu o kaya Debian. Yan. Ngayon, Antergos naman, base rin yan sa Arch. Pero pagka in-install nyo yan, yung installation niya yung GUI interface, parang Windows. So, click-click lang kayo at sa last part ng installation, tatanungin kayo kung anong desktop environments ang gusto nyong gamitin. So, makakapamili kayo. Sa Debian naman, usually ang default desktop environment niyan yung GNOME. Pero kung pupunta kayo sa advanced install, isa dun sa options na yun, tatanungin kayo kung anong desktop environment ang gagamitin nyo. Pero kung i-start yung installation using the default settings, ang makukuha yung desktop environment dun yung GNOME. At sa mga Linux derivatives naman, may kanya-kanya silang mga design na kinostomize nila yung GNOME, yung XFCE or yung LXDE or KDE. Katulad ng Linux Mint, may desktop environment sila. May Cinnamon desktop or yung Mate desktop. Usually yung Mate, yan yung lumang version ng GNOME. Minodernize lang nila para madali-daling gamitin. Tapos yung derivatives ng Ubuntu, yung mga Subuntu, may XFCE desktop environment. Kubuntu, may KDE. Ubuntu GNOME, may GNOME desktop environment siya. Tapos merong mga Elementary OS, may Solid XK, may Zorin OS. Yung mga yun, may kanya-kanya silang style ng kanilang desktop. Tapos nandyan din yung Crunchbang, Manjaro, Archbang, yung desktop environments nila. Kasama na yung kapag ka-download yung file. Hindi tulad nung sa mga Linux distro katulad ng Arch, Antergos, or Debian. Makakapamili kayo kung anong klaseng desktop environment.
ang gusto nyo gamitin. Pinakamagandang gagawin nyo para ma-decide nyo kung anong klaseng desktop ang gagamitin nyo. Ang maganda niyan, mag-install lang kayo ng isang Linux box at kung gusto nyo subukan yung iba-ibang desktop environment, i-install nyo rin tong application na tinatawag na VirtualBox. Ilalagay ko sa show notes natin yan kung saan nyo siya madadownload. Sa VirtualBox, mag-create kayo ng virtual machine at i-install nyo dun iba't ibang klaseng version ng Linux at tingnan nyo kung anong itsura nila kapag na-install nyo na. Kung anumang desktop environment ang piliin nyo, siguraduhin nyo na gumagana ng maayos sa hardware ng computer nyo. Luma man yung computer nyo or bago, siguraduhin nyo yung desktop environment na gagamit gumagana dyan dahil kada isa sa kanila may iba-iba silang behavior. May iba dyan na kapag may problema kayo sa Bluetooth o di kaya sa Steam client kung gamer kayo, piliin nyo kung ano yung gumagana sa inyo ng maayos. At ang isa pa sa may re-recommend ako sa inyo ay huwag kayong mag-install ng dalawang desktop environments on the same installation. Otherwise, magkakaroon kayo ng mga software conflicts. Gamitin nyo ang VirtualBox kung gusto nyo subukan yung ibang desktop. Ayan ang ating topic of the week. At syempre pa, advertise natin ang ating business again, ang Computer Loop. Kung nasa LA kayo, Glendale, Burbank, San Fernando, Panorama, supported natin yung mga area na yan. Kung kailangan nyo ng tulong sa computer nyo o ng pagsasetup ng network sa business nyo, tawagan nyo lamang at ako at handa tayong dun dyan. Okay? At yan nasa show notes natin. So, next week ulit. Kita-kits!